may naabutan na tayo. Yan yung cherry blossom, yung tatawag na sakura. Kumbaga para kang eroplano na papalanding. Okay guys, so coming out here from Orinomiya Station. Galing nga tayo kanina sa Nara, di ba? Nag-transfer lang tayo sa isang tren doon sa line ng Kentetsu, Keihan. And nandito na tayo sa Osaka Castle. Ayun oh, layo. And wow, may naabutan na tayo. Ayan! Meron ng plum blossom, cherry blossom. Cherry blossom yan. Ang puti kasi, yan yung cherry blossom, yung tatawag na sakura. Yung mga plum kasi, yun yung mas red. Oh, ayan oh. Mas marami pa yan. Pag nag-blooms na lahat yan, yung parang mga, akala mo tuod lang yan. From autumn, then nag-winter, then ayan na siya, parang wala siyang mga dahon. Kasi ngayon pa lang mag-spring, sisibol yung mga cherry blossoms na yan. So meron na tayong naabutan kasi dapat late March yan or early April. Okay, let's proceed now to the Osaka Castle. Ayun, nakikita mo na siya sa dulo, di ba? Ayun oh. Okay, so ito yung area ng may lagoon dito sa Osaka Castle Park. May mga bibe. Ayan. So ito maganda yan dito tignan pag nagkaroon na ng mga cherry blossoms along the nagla-line dyan. Yan, oo, tama. Nagla-line dyan sa parang river na to or lagoon na to. Sa mga end of March, I think, mas maganda, no? Late March or early April. Mas nauna pala dito yung part ng Central Japan, yung Osaka, ganyan. So late yung mandang ibabaw, yung mga Tokyo to Sapporo, ganun kasi mas malamig pa doon. Ngayon may snow pa. So ito yung puno ng cherry blossom. Nag-ano pa lang siya. Ayan oh, may mga start pa lang yung bukol niya. Yan, nagpabading, may mga bukol-bukol pa lang. Lahat yan ito, mga na yan. Bigla yan sisibol. Late March or early April. So ito yung puno ng sakura, ng cherry blossom. Okay. At yun pa, yung mga nakaline na yon. So maganda tingnan to pagka nag-blooms na. Pati doon no, sa loob ng parks na yon. So ang way to Osaka Castle, doon pupunta tayo doon. Ayan o, may mga bibe. Floating lang kayo dyan. So malamig pa rin ang klima. The weather is fine ang weather, but the temperature is tolerable pa naman. Ayan, so 13 degrees. Malamig no, grabe mahangin. Malamig yung tapyan ng hangin. Actually, tama ito yung sinasabi ng app. 13 degrees siya, pero ang feels like mo is 8 degrees. Oo nga eh. Malamig siya. Sobra. So kung mahina ka sa lamig talaga, hindi mo kakayanin ng either naka-jacket or t-shirt lang. Kasi kahit ako nga ito yung suot ko naka long sleeve pa ako niyan sa loob ng ganito, makapal din to. Pero malamig pa rin lalo sa mukha, sa ilong. Ayan, kay Che naman, tingnan nyo, nakatatlo siya. Pero ewan ko, nakakaramdam ka pa ba ng lamig? So may turtleneck siya. Sa body ko hindi. May Sa sweater pa kamay siya, may jacket pa siya, pantalon lang. Yun. So malamig siya sa paa, malamig sa mukha, malamig sa ilong, malamig sa kamay. But I think it's tolerable. Tulad lang to ng pinakamalamig sa Baguio diyan sa atin sa Pilipinas. Yung cheeks mo. Oh, so maganda siya sa face. Lamig. Oo, so pwede ako bikinis ang quotes natin dito. So kailangan natin siguro magstay pa dito ng matagal-tagal. Di bali sa susunod. Ito meron ditong maliit na puno ng
cherry blossom or plum blossom. Yan. Meron na rin. Ganyan ito. Ito naman siya yung klase na naka-align dito sa lagoon. Yung kanina kasi sakura yon, yung puti. Oo. Ito naman medyo pinkish. Saan tayo? Maganda. Isa pa lang siya. Ito, madami pa. Ayun, so almond daw to. Sabi dito, yan. Ito daw ang sakura. Kaso wala pa. Ganun din pala ang bulaklak niya. Kaya pala mas pula siya. Mas pula niya. Oo. Yan o. Okay. Mas malaki yung ano niya, yung flower. Okay, so akyat tayo rito. Dito sa left side tayo. Nako, puro akyat. Akyat lakad pala to. Yan. Kasi kung hindi mo to aakyat, hindi mo marating yung castle kasi meron siyang ano yung tawag dito, yung lagoon paikot. Yes. So meron siyang wall na mataas na nagpo-protect doon sa castle. Kaya kailangan talaga akyatin siya. Ang access niya is paakyat. Okay. So labanan talaga ito ng endurance at saka tibay ng tuhod. So pag pumunta kayo dito, kailangan matibay-tibay yung tuhod nyo. At saka medyo hinihingal. Resistance niya. Resistance. Ayan na, malapit na. Tanaw na natin. So ito na yung wall ng Osaka Castle. Kaya siya may ganyan para hindi siya matawid ng kalaban. To protect the castle inside. So malalim din to. Grabe yung ginawa nila dito. So yung iba, parang disappointed sila pag nakita nila. Kasi parang yun lang daw. Akala lang nila pero hindi nila na-appreciate kahit yung mga maliliit na to. Yung ang hirap gawin yan. Sa dyan pa lang, grabe na. How about more doon na iangat yan doon sa ibabaw? Or ginawa ng ganitong river or lagoon para hindi siya marating ng kalaban. You can only appreciate that if you really read the History ba? Yeah, you can only appreciate it if you read the history of the Osaka Castle. No, yung history niya, kung paano yan ginawa, kailan yan ginawa, at anong naging purpose niya sa history ng Japan. So, maganda yan. Maganda. Ang hirap gawin ito, grabe. So, actually may boat din dyan na pwede kang magbayad para umikot dito. Tapos dito naman, sa labas, merong mga ganyan, 10 yen. Meron yata yan sa atin, Doraemon. Wow, masarap yan, Doraemon, dorayaki. So, marami mga tours din dito ngayon. Okay, so as you can see, naka-double tag dito, obstacle yung mga kalaban. Dati yung mga attacker ng mga 1500s to 1585 daw to ginawa. Yung Osaka Castle 1597 natapos. Din may mga giyera or mga labanan noon ng mga 1600s na mahirap kasi kaya nina doon yung nakita natin na may parang lagoon, din may mataas na walls gawa sa ganyang mga bato. Then pag akit natin dito, meron another dito kaya may nakikita kayong boat, no? So tourist boat din yon na mula dito din paikot siguro doon sa kabila, and another wall dito. Kaya nung time na yon, ano talaga siya, formidable na structure na castle. Hindi basta-basta masugod, hindi basta-basta masalakay. And sigurong taas niyan maybe 30 meters or mahigit. Ang taas niya. Tapos may mga puno ulit dun sa taas. Okay, so hindi pala doon kanina yung may boat na iikot or nasakyan. Dito pala sa ibabaw pa. So ito yung legends niya. Doon papunta yung plum garden. So may mga iilang plum na doon na nagkakaroon na sila ng mga blossom. Osaka Jo Hall o Osaka Ho. Ang Osaka Castle main tower nandito. So doon na tayo sa left side. Okay? Yeah. Okay, let's go. So dito marami din mga food stalls sa labas, from noodles, chicken, beef. So may mga takoyaki din bago pumasok sa pinaka main castle area, which is ito na siya. Yan, yung may patawid.
So, I think free pa rin dyan pumasok. Ang may another bayad lang talaga yung pag-akyat mismo doon sa castle. So, pasok tayo sa castle. So, ayan yung parang ano nila, forecast ng cherry blossoms. March 20 to April 12. So, 9 a.m. to 9 p.m. Tapos ito yung kanina, yung sinasakyan na boat around the sa castle. Ayan, so meron din naman Osaka Amazing Pass. Makukuha nyo rin yan sa Klook para mapuntahan nyo lahat yan. So kami, hindi na kami nagkuha ng pag-akyat sa castle mismo kasi may pupuntahan pa kami. Siguro dito lang tayo sa castle ground, sa labas lang. Since aakyat ka din naman sa castle, may pupunta din kami na aakyatan mamaya, which is yung Abino Harokas. So doon na lang tayo. Sobrang lapad yan, no? Parang isang buong structure to ng bato. So hindi lang siya malaki, makapal. Imagine. Siguro so, mga about a meter or more. So paano nila nagawang yan ng mga sinaunang panahon? 'Di ba? Laki niyan. Din flat na flat yung face. Imagine. Grabing effort, grabing labor ang ginawa niyan. So meron diyan Miraiza Osaka Ju. Siguro yan ay theater din. Meron siguro mga kainan din diyan sa loob. Shops. Yan, shop, restaurant. Okay, so shop and restaurant pala dyan. Souvenir shops, museum, cafe. There. And of course, the star of this place, the star of Osaka. The Osaka Castle. So it's a 5-story, I think. 1, 2, 3, 4, 5. No? So aakyat kayo doon. Doon sa ibabaw may parang viewing platform doon. Na makikita mo din yung mga skyline ng Osaka. So may bayad dyan, nakalimutan ko na kung magkano. 350? 350 yen? Mura lang yun Parang 100 pesos lang. The entrance. Oo. So pero di na tayo akyat doon. Ayan siya. Taas. So meron siya mga gold leaf na mga accent. So ito na yung park. Tingnan nyo yung daming tao. Because it's already around 3 p.m. Kaya ang dami ng tao ngayon. Hindi na siya ganoon kainit. Pero unti-unti na siyang nagiging malamig. This is the Osaka Castle. Maganda to kapag spring na, pag mayroon ng mga blossoms sa paligid. Ang taas na, may mga tao sa taas kung nakikita nyo. Yan. So yun lang, siguro may mga shops din dyan. Tapos pagbaba. Kaso ang haba ng pila Nako, dapat pala yung Harukas sagahan din natin Baka mahaba din ang pila doon. Okay, so yan lang guys. Magpa-picture lang muna kami dito sa Osaka Castle. Hindi na kami akit dyan kasi akit pa kami sa Harukas later. So until dito na lang, and mamaya naman ulit pag nag-guide na tayo papuntang Harukas. Okay, so nandito na tayo sa Tanimachi Line going to Abino Harukas. So bababa tayo sa Tinoji Station. Dito tayo sa Purple Line. Antay lang natin yung tren. Okay, ito na ang tren. Medyo punuan ngayon Dito tayo sa gilid. Okay. Okay guys, so nandito na tayo sa Tinoji area. Tinoji Station tayo bumaba. So konting lakad na lang, mga 4-minute walk. Dito na tayo sa ating pupuntahan na yan. Ayan na! Yan ang Harukas 300. Kaya siya Harukas 300 meters yan above ground. Diyan tayo akyat. And diyan tayo kumuha ng ticket sa Klook. Yes. Para makita natin yung skyline ng Osaka. Okay? Tara. Okay. So, ito na siya. Nakikita na namin yung sign.
Ito, Abino Harocas. So susundan lang natin to. Ito na yung building ng Abino Harocas. Pumapasok na tayo. Dito tayo. Okay, so pupunta tayo sa 16th floor para palitan itong ating ticket. So dito tayo, nag-aabang. Turn on. Philippines. Arigatou gozaimasu. Ito na, may ticket na tayo. So, ang next natin dyan tayo mag-scan papunta doon, papunta sa 60th floor. Okay? So, tara. Kaya sa tinawag na Harocas 300 kasi 300 meters, hindi feet, meters high siya. At makikita mo na yung pinaka ng Osaka city. So fast. It's already 60th floor. Wow. Okay, saglit lang. Grabe, bilis fastest elevator. So, ito na yung 60th floor. Welcome to the observatory platform of the Harocas. So, tara, tignan na natin yung 360 view ng Osaka. Wow, nakakalula. Para tayong si Alex Honnold nito Ayan, so ayan, kung nakikita nyo, nandito na tayo sa 60th floor Harocas 300. At ito na yung view niya. Pag nandito ka, nakakalula kung may takot ka sa height. Grabe, no? Kumbaga para kang eroplano na papalanding. So yan po ang view ng Osaka. At kung may nakikita kayo doon sa malayo, yung parang Ferris wheel na vertical na yon, doon banda, yan yung area ng Dotonbori. Wow! So high! So ayun, train station yun sa baba. So again, this is 60th floor, equivalent to 300 meters. Wow, kala mo mga miniature lang, no? So, meron din naman ditong restaurant sa ibabaw. Ang restaurant nila nandito sa ground floor, nandito sa baba, sa 58th floor. Yan, may restaurant sila sa 58th floor, pati yung Sky Garden. Nandito tayo sa 59th floor, so may shop din dyan sa baba, sa 59th floor. So, ang exit natin sa 59th floor, ito siya. Yan, so yan yung Sky Garden. At the same time yung restaurant. Okay. Meron silang virtual reality na bungee jumping. Doon ka Ayan, binabaliktad ka. So akala mo nandun ka tumalon ka sa Harocas. Ayos nag-sundown. No, grabe. Super.
Yan yung Tenoji Park. Yan, Tenoji Park. Tapos doon tayo mamaya pupunta sa may Sensikai. Tapos ayun yung ano, Chukinkaku Tower. Yan, nandun. Hindi pa siya makita kasi maga pa. Chukinkaku Tower. Then papunta doon Koromon Market. Lalakarin na lang natin yan mamaya pag uwi. Tapos doon yung hotel, yung Frieza. Ewan ko kung kikita. Basta doon banda siya, oh. So may shade na yon. Wow, mahaba-haba din pala lakarin, ano? Pero sige lang. Oh my God! Okay, so ayan siya. Nakakalula. 360 view of the Osaka area. Sa itaas ng Harukas. Bird's eye view of 300 meters. So, baba na tayo. Okay, so ito naman yung resto sa 58th floor. So parang nakakagutom. Antayin natin magbilim ng konti. Order tayo. Marami na, oh. May raming upuan naman dun sa labas. So tara, pili tayo ng ating makakain. Pila tayo. Parang ano yata, pastries na may pagkain ba? Ah, meron naman pala. Oo, pero dito ka muna pipili. May rice. Order na tayo. Pila na lang kaya doon. So ito naman yung kanilang mga ano. Yan. So okay. Kakain muna tayo habang nag-aantay tumilim dito sa Abino, Harukas 300. What time? Malamig ang panahon. Time check plus 1 hour. 5:40. 5:40. Dito lang tayo sa open area. Malamig siya. Ayan. Ito yung aming order. Kain muna kami ulit. Ayan muna tayo. Para may resistensya sa paglalakad mamaya. Yan. Actually, wala talaga kaming matinong kain or lunch. Parang kain-kain lang ng noodles, ganyan. Mga ano lang, tikim-tikim. So ito in order namin. Fried octopus, dough ball, or takoyaki. And itong pork Cutlet. pork loin cutlet curry. And then, orange Ay, juice. meron ka pala. Sa drinks pala, orange juice and siyempre coffee kasi malamig. So tara, let's eat! Let's see. Okay, so gumagabi na, dumadami na din yung tao. Ito na siya, oh, paggabi. At lumalamig na. At sobrang lamig na rin, grabe. Baba na kami kasi marami pa tayong pupuntahan. Ayun, so nasa 58th floor ito. Open siya kasi, ayan, oh, sa bubong. Yan yung 60th floor sa ibabaw kasi yung 59th floor is a shop. So sobrang lamig na at ito yung itsura niya. Yan, paggabi. Yan, nagsiilawan na yung mga buildings. So, kung nakikita nyo, andun yung Chukinkaku Tower. Diyan tayo pupunta. Yan yung Sensikai area. Maganda din dyan paggabi. Ang mga lights, mga neon lights. Din lakad-lakad lang tayo pupunta doon sa parting Koromon Market. Again, tulad ng sinabi ko kanina din, nililiko na tayo papunta doon sa hotel namin, sa Frieza. Kasi it's freezing. Ay, grabe. Sobrang lamig. So, medyo napupuno na yung aking DJI. So, ito na lang muna gamitin natin yung ating phone. So, nandito na kami sa Tenoji Park. Ang ganda, oh. Yung mga pailaw. Daanan lang natin yung may sign, yung light sign ng Osaka. Yes. Pa-picture lang tayo para meron tayong ebidensya. No? Na talagang nasa Osaka tayo. Then, proceed na tayo doon sa kabila, which is yung Chukinkaku Shinsekai area. Yan, oh, yung may tower doon. Hitachi. Ng Hitachi. Okay. Okay, so tapos na tayo magpa-picture dyan sa Osaka. Yan, light sign dito sa Tenoji Park. Ba't kami naka-mask? Kasi malamig. Sobrang lamig. Nasa 6 degrees na siya halos. So, malamig siya sa ilong. Kahit nga itong suot ko na eh. Makapal na jacket, plus meron pa akong long sleeve na makapal din sa loob. Malamig pa rin. Ayan, so yun yung Osaka na lights. At yung sa background na matas na building, yan yung Harukas. Abino Harukas 300 na inakyat natin kanina. So ngayon, papunta naman tayo sa kabilang side, yung may tower na yon, which is yung Chukinkaku and Shinsekai area. Let's go! Okay guys, so nandito na tayo. Welcome to Shinsekai. Ayan na. The neon light area. Tara, punta na natin. Tara.
guys, so this is the Tsutenkaku Tower. Parang Eiffel Tower siya dito sa Osaka. Check na naman siya sa isa sa ating mga pinupuntahan. So ayan siya. This is in Sensekai area. Okay guys, for our last stop for the second day. Medyo pagod na, grabe ang lakad namin. Sobrang masakit yung paa. May last day pa bukas sa Kyoto. So kung napapansin nyo, medyo madilim na kasi itong area na to, ito yung Koromon Market. And yung Koromon Market maaga nagsasara, 6 p.m. So dadaanan na lang natin. Yan o. Yan, ito yung Koromon Market. So maaga pa. Ano pa lang, 8. Dadaanan lang natin to para makita lang natin. Wala naman tayong kakainin, wala naman tayong bibilhin. Ito kasing Koromon Market is famous sa seafoods, sa mga paluto, ganyan. So I think meron pa tayong madadaanan dito pa konti-konti. So ito, yung itsura ng Koromon Market. Yan, so halos wala ng tao, no? Ilan-ilan na lang. Doon sa unahan kasi hanggang doon pa yun sa dulo. So I think doon, mas malapit na kasi yan doon sa Dotonbori, Shinsaibashi, or Ibisobashi area. Kaya tingin ko, meron na doon mga open-open pang maliliit. So ayan, maaga na nagsasara. Sana yung toilet hindi pa sarado. Ayun lang. Information center, sarado na. Wala na rin, toilet. Is na lang, kaya pa. Yun, hanggang doon yun. Supposedly, ito yung area na may mga seafoods. Kasi ito yung nakikita kong sikat to yung may puffer fish. Sarado na. Okay, so that's it. That's the Koromon Market. Okay, so ito naman yung daanan pabalik sa hotel. After nung Koromon Market kanina, so diretso lang to pabalik sa hotel. Siguro mga 8 minutes na lang, nandun na tayo. So marami din pala dito sa area na to. Ayan, may mga kainan din. May mga shops din, souvenir shops. More on kainan eh. No? More on kailan. So ayan no, usap din yan no. Wow, gusto ko yung daing. Ayan. Ito pala may Okay, so that's the Ibisobashi Shoji. Diyan tayo nang galing. So what is that? Ito yung area na kung saan meron dyan tren sa loob, no? Yung Nankai. Diyan tayo, Nankai Namba. And ito naman Namba Maru. May Uniqlo dyan. Skyo doon sa kabila, nandun naman yung Muji. So ayun na yung hotel natin. Free sa Inn. Okay. So nakakapagod. Grabing haba na nilakad namin. Pula muna tayo doon banda. Okay guys, so that's it. Nandito na tayo nagpapahinga sa park malapit sa hotel namin. So marami tayong pinuntahan dito sa Osaka. And thank you sa pagsama. Sobrang pagod. May time na tayo ngayon matulog ng maaga. At kailangan talaga natin yun dahil bukas saan na tayo? tayo sa Kyoto. Yan, sa Kyoto naman tayo. And sa Omeda Sky sa pagkahapon. So hanggang dyan na lang guys. Salamat sa pagsama hanggang dulo. And then, subscribe po kayo sa aming channel. Thank you. Thank you. And coming here from Osaka, Japan. Good night. Good night.